For this month of January, ang dami pong mga kaganapan, mga pag-aaral na tinakil natin. And it's about provision, it's about favor. Amen? Sino po ang nakatanggap ng pabor ng Panginoon dito? So, sa bawat bagay na tatanggapin po natin, hindi po ito basta-basta natatanggap lang. Okay? At yung bagay na kailangan natin, kailangan talaga natin yon at kailangan talaga nating tanggapin. Pero hindi mo siya basta-basta makukuha. Okay? And sa gabing ito, medyo mag-segue tayo. Malayo sa favor, malayo sa provision. Sabi ko, Lord, anong ituturo ko sa mga tao? Kasi on Sunday, ay ang ituturo ko ay yung bakit kaya hindi natatanggap ang mga bagay na ito? Bakit kaya hindi nagagawa ng mga tao? Alam na nating tama pero hindi natin magawa-gawa. Sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa eh. Amen? Alam ko naman yung tama pero hindi ko magawa. So tatanungin natin, Lord, bakit ganon? So Sunday pa yon. Pero sa ngayon, mag-segue muna tayo. Ang ituturo ko is about fellowship. Lahat ng tumayo dito, nag-testify, iba-iba ng estado, iba-iba ng problema, iba-iba ang kanilang kinaharap na suliranin sa buhay. Amen po ba? Pero kanina, nung si Brother Ralph ang nagte-testimony, nabanggit niya doon yung kahalagahan na buti na lang andyan si Brother Lucky, andyan si Tatay, andyan kayong lahat, nandiyan kayong lahat. No? So, nakatulong pala sa kanya yon. So, that is the reason why I need to tackle this topic about fellowship. Sabihin nga natin, fellowship. Ayan. So, tignan natin ano po ba ang nagagawa ng fellowship sa ating mga kapatiran. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Naganap po ito matapos dumating po ang banal na Espiritu sa kanila. Okay, tandaan po natin na ang communication ng Diyos sa tao ay naputol dahil sa kasalanan. So the Holy Spirit is already far from us. But this day, in Acts chapter 2, ito po yung tinatawag nilang Pentecostal Day, na dumating po sa kanila ang tongues of fire. And they began to speak in tongues. Why? Because they receive the presence of the Holy Spirit. Kaya naman, ang dami-dami pong mga kaganapan na ang isipan po nila ay biglang nabago. No? Tingnan po natin ang sabi sa Acts chapter 2, verse 38, okay, to 41. Sabi ni Peter, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, he warned them, and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So, grabe po ang karanasan nila sa mga oras na yon. Kaya kapag talagang na-encounter mo si Lord sa buhay mo, definitely there will be a great, great transformation. Sino po sa inyo rito ang nakatanggap na sa Panginoon? Kaya ang sumunod na pangyayari, in verse 42,
Yun po yung sinabi kanina, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. Kaya ang pag-uusapan natin sa gabing ito is about Christian fellowship. Amen? Can we bow our heads and let's pray? Heavenly Father, I lift up to you these people, Lord. May you open their hearts, O God. May you use my presence, my strength, Lord, my wisdom, my tongue, Lord, to deliver your message according to your likeness. Lord, may your Holy Spirit dwell in us. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. So, what is Christian fellowship? Ano po ba ang Christian fellowship? So, fellowship, sabi po niya, is more than just meeting together. Nabanggit din ito ni Ira kanina, yung fellowship ng youth. No? So fellowship is more than just meeting together. Fellowship is more than just meeting together. It is having what? Union. Where different parts, ano daw, fit together properly and function together properly. So Christian fellowship, it emphasizes its divine necessity. For spiritual growth, kinakailangan po talaga ang presensya ng bawat isa para magkaroon po ng spiritual growth. Purpose, fulfillment, and kingdom building. Ang tawag po dyan ay koinonia, ibig sabihin, you are sharing your life to others and holding something in common. So, hindi lang po ito basta-basta nagkita-kita kayo, hindi lang ito basta-basta nagkakatipon-tipon kayo, kundi ito daw po ay pakikiisa sa iba't ibang bahagi ng katawan. There is a communion. Amen po ba? Breaking of bread is communion. Ibig sabihin, nagkakaisa po tayo doon. Nangangahulugang kailangan talaga ang gawain ito. Yan po ay ang sabi sa Hebrew chapter 10 verse 24 to 25. Ano po sabi doon? And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Pag sinabi mong spar, okay, nandoon ka, dapat napupukaw mo, okay, mapukaw mo ang bawat miyembro na kasama mo to get their attention sa pamamagitan ng pag-ibig at mabubuting gawa. So, ano ang pinaghahandaan? Sabi niya po rito, ang nalalapit, and all the more you see the day approaching. Sabi niya, no? Yeah, not giving up, meeting together, some are in the habit of doing, no? But encouraging, okay, for all the more as you see the day approaching. Amen po ba? Ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Hello? So, sabi po doon, Christian fellowship is fit together properly and function together properly. Amen po ba? So, dalawa lang po yan. Original purpose of fellowship, number 1, holding together the special gifts of individual believer. Okay, so para maging fit po tayo, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 16, from Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its works. Sino po rito ang nakapanood ng Voltes 5? Ano ang sinisigaw nila? Let's vault in! Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Di ba? Bakit po kaya sila
kailangan mag-vote in. Kasi kapag ka buo po sila, the stronger they are. Amen po ba? Mas malakas po sila kapag ka sila po ay buo. Tingnan mo yung katabi mo. Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likuran. Mga kapatid, hindi po tayo rito lahat paa. Kawawa naman na simbahan natin. Pag lahat tayo paa, mabantot. Amen? Hindi rin po lahat yan kamay. Hindi rin po lahat yan ay ulo o daliri. Lahat po tayo ay magkakaiba ng parte ng katawan ng Panginoong Yesukristo. Ang mahalaga po, huwag nating ipalagay sa ating sarili na mas mahalaga ka kaysa dyan sa katabi mo. Hello? Miski na ito lang, putulin mo. Sabi po, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ang hirap po kapag ito ang ginamit mong pangungulangot. Pag ito, swabing-swabe. Nadudukot hanggang ilalim eh. Pag ito, lumalaki butas eh. Lalo na ito. Amen? Bakit? Kasi ang bawat bahagi ay may purpose. Kaya huwag mong ipagpalagay na ang sarili mo mas mahalaga ka kaysa sa iba. Lahat po tayo rito ay mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Amen. Kaya kapag ang lahat ng bahagi ng katawan, okay, ay nagsama-sama, we are fit together, we are fit to work. Amen po ba? And if we are fit to work, we can accomplish bigger things. Kaso karamihan ng simbahan ngayon ay PWD. Nakakalungkot po. Churches now are more focused on, ang dami namin member. Pagalingan. Hindi po ganon eh. Amen? Dito, miski kakaunti tayo, ang mahalaga po, nagagampanan natin yung purpose na pinapagawa ng Diyos. Amen? Miski sasampu lang po tayo, wala pong problema doon. Huwag natin sasabihin, ay, mas magaling kami sa inyo. Ang dami namin kayo, konti lang. Ang tanong po at the end of the day, nagawa mo ba ang pinapagawa ng Panginoon? Merong malaking bagay pinapagawa ang Panginoon sa ibang simbahan. Huwag naman natin pangarapin yon. Kung ano lang yung pinapagawa sa atin, yun lang po ang gawin natin. Amen po ba? Hallelujah. Tingnan mo nga uling katabi mo. So, mahalaga mga kapatid, na ikaw, alam mo kung anong kalakasan mayroon ka. Upang pag nagkita-kita kayo, maari mong koinonia, share your life, kasi kailangan niya ang kalakasan mo. Amen po ba? Kung ikaw naman mahina, huwag ka ma-insecure. Ang sabi ng Book of Corinthians, kung minsan nga yung mahina pa ang mas mahalaga. Amen. Hindi nga natin pinapansin yung appendicitis eh. Yung appendix. Pero pag sumakit siya, talaga naman, papa-opera mo katulad ko. Sino rito na-operahan na ng appendicitis? Tingnan mo, hindi natin nakikita yun, hindi natin napapansin. Pero pag sumakit, obligado kang kasuhin yung katawan mo. Amen po ba? Kasi mahalaga. Amen po ba? So kinakailangan mga kapatid, let us hold together our special gifts as an individual to be able for the body of Christ to be fit to work. Make yourself available. Yun yung number 2 natin. Ang number 2 natin, making himself available to strengthen his fellow believers' function.
Simple lang po itong pag-aaral natin. Kaya, ako nagiging makulit ako eh. Hindi ako mapakali kapag hindi ko kayo nakikita. Because you are important to me. And you are important to the body. Sabi mo nga, mahalaga ka. Ulitin mo. Amen. Every one of us has a special gift and strength. Amen? To share. Para mag-function po tayo ng tama. Amen. Paano ka mag-function? Make yourself available. Amen? Yan ang dapat mong ilagay sa isip mo. Hindi yung lagi mo na lang tinitignan sarili mo. Hello? Minsan kasi sobra talaga tayo makasarili. No? May kanta tayo, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Lahat po tayo mahalaga. Make yourself available. Amen po ba? Ilagay mo sa isip mo, may parte ka para mag-function ng tama ang katawan. Hindi yung, napasarap ako dun eh. Isipin mo, biriin mo, pag wala si AJ, tumutugtog ka, alam mo yung parang walang bayo. Bum, 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 bum. Ang pangit. Kailangan makumpleto eh. Amen? Ang lagi mong iisipin, may parte ka na dapat mong gampanan. Amen? Subukan mong alisin si Raan at saka si Erwin. Manggigitata itong simbahan. Lagi lang sila nagbabagayan. Think about it. Pag ano yung function mo, gawin mo ng tama. And definitely the body will function well. Amen? Huwag niyo laging isipin, hindi, nag-enjoy ako kakasayaw eh. Hindi, may responsibilidad ka paraan. Amen? Eh si Erwin, nagtitindihan maghapon, gigising ng 2:00 na madaling araw. Madaling araw, pupunta ng Tondo, kukuha ng paninda, ititinda. Eh, kailangan niyang bumalik dito para magluto na naman ng pagkain ng intercessors pag Tuesday. So, ang daming responsibilidad na dapat nating tulungan. Di ba, Raan? Pero si Raan naman, pag nakakita mo, pag nagtrabaho, tulin. Sa sobrang tulin, hindi na nasasabunan. Ha? But, mga kapatid, they make themselves available. Sino sa inyo rito kayang gawin yung trabaho nila? Tanungin ko kayo, sino rito ang mag-volunteer ngayon? Miski 1 linggo lang. Gawin ninyo yung ginagawa ni Raan at saka ni Erwin. Susuko kayo. Bakit? Hindi kasi yun ang disenyo nyo. Amen? Pero dahil yun ang disenyo nila, kung ano ang pagpapalang natatanggap ng isang pastor, ganun din siya. Sapagkat parte po tayo ng katawan, ang Diyos natin pantay-pantay ang tingin sa atin. Amen? Minsan tayo lang ang nagiging bida rito kasi lagi nyo kami nakikita eh. Pero yung sa trabaho, kung ano ang tinarabaho ni Erwin, kung anong tinarabaho ni Raan, yun din ang tingin na trabaho ng Diyos na ginagawa namin. Pantay po lamang. Ang mahalaga na gagawa mo yung pinapatrabaho sa iyo. Amen? Tahimik lang po sila. Pero ang tingin ng Diyos sa kanila, well done, Raan. Well done, Erwin, my good and faithful servant. Amen? Hallelujah. May ano pa si Raan, may pasayaw pa.
Ay, baka lumagpas ka sa langit. Alam niyo, minsan ang problema sa atin, pag pinasukan ka na ng negative, pinanghihinaan ka, nai-insecure ka, kasi sasabi, you are comparing yourself to others. Magaling yun, ako hindi. Hindi kasi yan ang disenyo mo. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano ang disenyo ko? Amen? Huwag kang ma-insecure, may sariling gift na ipinagkaloob ang Diyos sa'yo. At yung gift na yan, kailangan ng katawan. Amen po ba? Hindi po ito individual task. Kailangan po katawan ni Kristo ang kumikilos. Hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko po kayong lahat. Hindi po namin kakayanin itong mga pastor ninyo kung wala po kayo. Amen po ba? Kinakailangan lang ang bawat isa ay matutong magpakumbaba, matutong magmahal, matutong magmalasakit. Ang lagi mong itatanong, ano ang maitutulong ko, ano ang magagawa ko para sa iyo sa ikabubuti ng katawan ni Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Kung malakas ka, matuto kang magpasakop. Amen po ba? Magpakumbaba ka kapag ikaw ay malakas. Lagi mong iisipin na ang kalakasan na yan ay gagamitin po para sa katawan ng Panginoong Jesucristo at para sa kapatid mo. Tandaan po natin, alam mo kasi ganito po ang nangyayari sa mga Christian ngayon. They just focus on worshiping God. Basta ako at si Lord lang nakakaunawaan. Basta ako si Lord lang. Basta ako si Lord lang. Basta ako si Lord lang. Sabi ng Panginoon, 2 utos ang ibibigay ko sa inyo. Love your God with all your heart, with all your strength, and love your neighbors as you love yourself. Huwag lagi si Lord, isipin mo may kapatid ka na nangangailangan. Amen po ba? O tapos na ang preaching natin, 2 lang po. Oh, totoo. Kaya lang, meron po akong isiningit. Ito yung shinare ko sa inyo last week about unhealthy fellowship. Alam niyo kung anong unhealthy fellowship? Sino rito? Ano yun, pastor? Tanongin niyo, ano yun? Ayan. Number 1, pag nagfe-fellowship, pag sinamahan mo ng chismis at saka, ano yung backbiting? Yung traidor. Ha? Pagka nag-fellowship, alam niyo, ang sabi po doon sa Proverbs 16:28, a perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friend. Alam niyo yung perverse, ang ibig sabihin niya, napakasama, tampalasan sa Tagalog. Napakasama. Tapos meron pang stirs up conflict. Nagsasama-sama kayo, imbes na pakalmahin, sige ang sulsol. Hello? Manghihikayat pa yan. Napakasama po nun ang sabi ng salita ng Diyos. Ay, wag natin, di natin yung bati. Bad trip ka doon sa isa, magyayaya ka pa, wag natin siya pansin. Yan po ang nakakasira sa fellowship. Para po siyang cancer. Unti-unting nasisira ang katawan ng Panginoon. Minsan kasi nagiging, alam niyo ba yung holy chismis? Alam niyo yung holy chismis? Let's hold together and let's pray. Pag-pray natin, si kapatid na ganito, bakit? Nakita ko siya na may kasamang iba. Oy, pag-pray natin si ganito, si sister ganito, bakit? May kalandian. Lord, alisin mo ang kanyang kalandian. Lord, maepal masyado, maepal. Eh, imbes na nagkakaisa ang katawan, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa awayan. Ano sabi niya? Separates close friend. Ang dami nang nasira. Amen? Ay nako, hallelujah. Alam mo, espiritu ng demonyo yan eh.
Anong ginawa ni Lucifer? Sinaklot ng kanyang buntot. Sabi sa Book of Revelation, ang 1/3 of the angels, nakuha niya po ang 1/3 of the angels sa langit. Kaya magkakasama silang itinapon dito sa lupa at magkakasama rin po silang susunugin araw at gabi. Amen? Kapag ka nakitang mali at nagsisimula na ang tsismisan, ang totoong Kristiyano naninindigan, oy, tigilan niyo yan. Hindi makakabuti. Okay? Pag ayaw pa rin tumigil, iwanan mo na. Iwanan mo. Ang sabi ng Book of Psalms chapter 1 verse 1, pakilagay nga ng kapatid, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Hello? Ang sarap kasi ng chismis talaga no? Nakakakiliti. Ha? Talaga? Ha? Miski inaantok ka na. Pag narinig, ha? Ganon? Tapos ikaw naman, pag may nakakilala, may kausap ka ng iba, parang kinikiliti ka, kailangan mo sabihin. Hindi, huwag mo sabihin. Ayun. Hindi, huwag na lang. Ano daw ang chismis? Basura. Ang tumatanggap pala ng basura ay basurero. Ay, tingnan mo yung katabi mo kung basurero. Hindi po pastor, basurera. Hallelujah. So this is unhealthy fellowship. We are all guilty of this. Amen? Guilty po tayo dito. Huwag na tayong magmaang-maangan. Kaya nga po kailangan, ituturo kasi sa Sunday. Okay? Tuturo ko sa Sunday. Kaya ko po, ito sinasabi, pinagpapauna ko. Okay? So, ano pa yung unhealthy fellowship? Number 2, jealousy and competition. Galatians 5:26, let us not become conceited, provoking and envying each other. Alam mo yung palalo, yung si ako, yung bang gusto mo ikaw yung bida. Bida ang saya. Amen? Pero kapag ka nakita mo, may parating na parang papantay sa kabidahan mo. Jealousy and competition, unhealthy fellowship po yan. Ang ugat ng inggit at away, tandaan nyo, walang kakontentuhan o walang confidence sa anong meron sa kanya. Nakikipagkompetensya. Tandaan ninyo, pag ikaw meron yan, may dumating na parang pantay kayo, ay baka pareho kami ng gift. Amen? Or, well, yun ang blessing nila. The blessing namin pareho. Amen po ba? Excited ako ituro yung napakasimpleng katuruan sa Sunday. Renewal of mind. Amen. So, walang chismis, walang selosan, walang competition. Amen? Yan po ang walang-wala sa akin, sa totoo lang. Sa buhay ko, never akong nagkaroon ng inggit sa katawan. Yan ang wala sa isip ko, maski kailan. Maski magbilang ka ng milyon-milyon sa harapan ko. Hihingang kita. Hihingang kita, pero hindi kita kainggitan. Dami nga, napingi. Amen? Pag pogi ka, praise the Lord. Amen? Ang sarap kaya sumama sa mga pogi. Di ba, nagiging pogi ka na rin? No? Huwag ka ma-insecure. Ha? Ako, ang dami kong mga kaibigan pogi, pero ako nagugustuhan ng mga babae. Kasi maganda yung sense of humor ko eh. Hallelujah. O ano pa? Number 3, unhealthy fellowship, exclusivity, and cliques. Ano po yun? Sabi ng James chapter 2 verse 1 to 4,
My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and poor man in filthy clothes. Old clothes also come in. If you show special attention to the man wearing the fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. Have you not discriminate among yourself and become judges with evil thoughts? Sabi ng Kawikaan 3:27, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng inyong kamay. Mga kapatid, in the body of Christ, there is no favoritism. Sabi ko nga sa inyo, pantay-pantay. Kung yung kamay gumawa ng mabuti, parangalan mo. Itaas mo. Kung yung paa hindi na itaas, huwag kang mag-alala, baka itaas ka isang araw. Amen? Kung dapat parangalan, dapat palakpakan, dapat purihin, gawin mo. Nakakalungkot po yun eh. Bakit ako hindi? Bakit siya? Ano sabi ni Vilma Santos? Lagi na lang ba si Ben? Si Ben? Si Val? Si Val! Si Val na lang lagi, si Val! Puro na lang si Val. Puro na lang si Val. The principle, sabi niya mga kapatid, wala pong exclusivity in the eyes of God. Gumawa ka ng tama, God will praise you. Amen. Kung nararapat parangalan, itaas, gawin mo. Kung hindi, ikaw ang nataas, hindi pa katapusan ng buhay. Ngayon, kung naiinggit ka, sabihin mo na, Pastor, itaas mo naman ako, bukas mamamatay na ako. O sige, itataas na kita. Tama? Akala mo, iisa araw. Ang dami-daming araw at panahon. Baka isa dun sa mga araw na yon, ikaw naman ang mataas. Ngayon kung nagmamadali ka, sabihin mo, Lord, kunin mo na ako. Maitaas lang ako ngayon. Wait. Sabihin mo sa katabi mo, wait ka lang. Mamamatay ka rin. Ano pa? Number 4, yung spiritual manipulation and control. Yung Matthew 23 verse 4, they tie up heavily cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Ito po, karamihan sa Kristiyano sasabihin, sinabi sa akin ng Diyos. Sino pang kukontra sa iyo? Sinabi na pala sa iyo ng Diyos. Ha? Kadalasan yan sa mga leaders. Uy, pastor ka, hindi dapat ganyan. Ang ginagawa, shh. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi po ganon ang prinsipyo ng Panginoon. Dito sa simbahang ito, Diyos po ang may-ari, hindi po si Pastor Nicky. Tandaan niyo po yan. Even me can be removed in my office if the Lord wants me to be removed. Kaya parang gusto natin lahat ng posisyon. Naku po, inyo na kung gusto nyo. Ang hirap. Amen? Day by day, let us always ask God, Lord, what do you want me to do? Ano ang pwede kong maiaambag sa katawan mo, Panginoon? Huwag po tayo mag-manipulate spiritually and control. Never did I do that. Hindi ko sasabihin sa inyo, hoy, lahat kayo, pag nakita ko, kailangan magmano kayo. Pag hindi, mangingisay kayo. Kailangan halikan nyo yung sing-sing ko. Kailangan pag nakita nyo ako, magsipagluhod kayo. Hallelujah. Ako ang boss dito. Ako ang head pastor dito. No. Let's just follow the principle. Ang sabi ng Romans chapter 13, magpasakop ka sa kinauukulan. Sa ngayon, ako po yung kinauukulan sa simbahan. So by principle, kailangan mo talagang magpasakop. Ano sabi? Ang bawat tayo dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sige pa.
Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat na parusa. Hindi po yan galing sa akin, sabi na po ng salita ng Diyos. Verse 3, ano sabi? Ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Bakit? Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kala nyo dyan, ha? Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Bakit? Dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Ay! Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Next. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ay kanilang tungkulin. Kaya meron po tayong tithes and offering, ha? Hindi po kami nagpapayaman dito. Next, ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat na parangalan. Amen! May prinsipyo po. Hindi ko po itinatag ito para protektahan ko sarili ko. Meron pong proteksyon sa kaharian ng Diyos. Ha? Ako po yung nakatalaga ngayon dito, meron pong prinsipyo para dyan. Hallelujah. Naunawaan po ba natin? Next, number 5. Unhealthy fellowship. Pag nagsama-sama kayo, pero wala namang spiritual growth, ay tigilan nyo yan. Lack of spiritual growth. Ano po yun? Focusing on outward activities rather than spiritual things. Hallelujah. Tandaan nyo po ito kapag ang samahan, ang fellowship, walang pagbabago, wala po doon ang Espiritu ng Diyos. Ang pagbabago ay hindi po estado ng buhay. Hindi porket mayaman ka, yun ay hindi po yun. Ang pagbabago ay kinakailangan nagsisimula sa isip, sa pakiramdam, at sa ating emosyon. Na ito po'y nakalinya sa kalooban ng Diyos. Corny mo naman, pastor. Ibig sabihin, pag nagsama-sama kami, kailangan na lang, Brother AJ. Hindi po ganoon. Ang sinasabi po dito ng salita ng Panginoon, kapag mali na, merong naninindigan. Tama ito. Tigilan na to. Tigilan natin yan, hindi tama. Amen? Hindi yung, sige lang ng sige. Number 6, sige, number 6. Ano number 6? O yan, encouraging worldly behavior. Pangit na yung ginagawa, pinapayagan mo, ayaw mong manindigan. Walang mangyayari. Nagsasyabu na sa harapan mo. Sabihin mo pa, brother, masarap ba yan? Sabihin naman ng brother, Brad, di ba gusto mo heaven? Ito yun. Amen. Do not encourage one another for worldly behavior. Ako naman hindi ganun kahigpit. Sinasabi ko nga sa inyo, pwede tayo mag-shot. O, halimbawa, family gathering, lahat nagiinuman, inabutan ka ng isang beer, di abutin mo. Okay? Pero yung isang beer na yon, paabutin mo na ng 3 years. Ganun ka lang, basa-basain mo lang. Para hindi lang sila ma-offend. O pag may humingi sa bigyan mo. Hindi nga alam, pabalik-balik lang. Amen! Hindi yung nakaubos siya ng 12, uubos ka rin ng 13. Tapos umuwi kayo pareho kayong gigewang-gewang. Ano pinagkaiba ninyo? Hindi po masama makipag-fellowship. Kailangan po yan eh. But you need to show your difference. Sabi nga, you are the light of the world. Amen. Hindi po ito pwedeng sige lang ng sige.
Sa kulungan lang yun. Sige. Amen? Number 7, unhealthy fellowship is lack of love and compassion. Yung ba wala kang pakialam kung may masaktan? Yes, tama po yun. Open rebuke is better than secret love. Kung tama po yung paninindigan mo, okay po yun. Pero kung sinasadya mo ng manakit ng damdamin, mga kapatid, baka ikatitisod yan ng kapatid mo, sagutin mo po yan sa Lord. Tandaan niyo po yan. Ha? Na para bang wala ka ng sinisino. Yung gusto mo lang makapanakit. Gusto mo lang, kasi may mga ganun eh. Pag hindi kita kursunada, yari ka sa akin. Be careful. Walang pag-ibig yon, walang compassion yon. Amen? Pag mali, sabihan. Hallelujah. So, nasermonan ko kayo, di ba? Kaya nga sermon nito eh. Number 8, selfishness and self-promotion. Ayan. Lagi na lang nakafocus sa sarili. Tinataas ang sarili. Okay? Yung selfishness, sabi ng Philippians chapter 2, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, walang kwenta. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Kailangan, alam mo, ang kingdom of God, kinakailangan palawakan ng isip, palawakan ng puso, palawakan ng pasensya. Tandaan nyo, matagal po tayo nababad sa kasalanan. Nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi po tayo lahat perpekto. Kaya yung kapatid mo, magtsatsagaan kayong dalawa. Unawain mo para hindi po siya matisod. Amen. Kung kinakailangan, matampal mo minsan, tampalin mo. Kasi may mga matitigas ang ulo eh. Amen. Lack of prayer and worship. Alam mo, ang sarap ng intercession namin. Hindi kayo nagjo-join sa amin. Nako, ang sarap. Kagabi, ang sarap. Ang fellowship namin, di ba may breaking of bread? Kami may breaking of sopas kagabi. Ang sarap. Salamat, Erwin, sa pag-aasikaso mo sa mga intercession, ha? Mga intercessors natin. Pag nag-pray na gano'n, pag intense na, lumabas yung pansit. Woo! Hallelujah. Pero ang saya. Bakit? May kasamang prayer and worship. Nagpe-prayer kami, nag-worship kami. Lahat po kayo pinanalangin namin. Kagabi, lahat ng babae, panalangin nyo. Lahat ng lalaki, panalangin natin. Matindi yung panalangin namin kagabi. Amen? Kaya kayo nakakasurvive because of our prayers. In Jesus' name. And the last one is division and disunity. 1 Corinthians chapter 1, verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Alam nyo, sino excited dito sa gagawin ng Diyos sa LCC for 2026? Kasi nagbitaw po kami ng mga prayers kagabi, and we believe hindi po yun babalik sa amin ng walang kwenta. Excited po ako sa gagawin ng Lord sa buhay ng mga marami pang tao na dadali niya sa atin dito. Bakit? Kasi nakita na niya na handa na po tayong tumanggap ng mga kaluluwa sa ikaliligtas nila. Amen? Children are now nakita ko yung children ngayon, nagiging maayos yung kanilang programa. Okay? Yung youth, meron tayong nilalakad sa URS. Baka mabuksan sa tulong ng mga seniors natin sa URS. Mabuksan ang youth natin doon. Magkaroon tayo ng fellowship. Okay? Unti-unti po yan, nagpe-penetrate. Ang young professionals are doing good. Our worship team are doing good.
Our media are doing good. Our ushers are doing good. Everyone is doing themselves. I believe that 2026 will be prosperous. In Jesus' name. Amen? So tandaan ninyo yung fellowship natin, we need to be fit and function well para ang body of Christ will be seen in this community, in our families, and everyone will be blessed. In conclusion, mga kapatid, sabi nga, as long as we do not submit to God and surrender, we are still living in a corrupt world of Satan. Okay? And no matter how busy we are in religious activities, if we do not have a renewed mind, we are not qualified for the kingdom citizenship of God. Yan po ang ituturo ko sa linggo. Kinakailangan may pagbabago ng isip. Amen. So I hope everyone, nakita niyo po ang nangyari kay Rafael. Kung walang Pastor Lucky na nakialam at pumansin sa kanya, nagtiyaga sa kanya, I don't think masarap pa rin ang tulog mo ngayon. Amen? Pero at least, even in the midst of struggles, because there is someone in you, and you know that the whole LCC is in your back, it's at your back, I believe that you have that confidence to continue. Because God is good to everyone. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.